Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. So today is 22nd of May and naka-off ko, so mag-try ko adto sa consulate office sa Frankfurt, Germany para mag-check kung pwede magparehistro for voting. So outfit check. Kahit wala, naligo na ako ha. Naligo na ako. Ito lang, simple lang t-shirt. So again, itry natin kung pwede ba tayo magpa-register for overseas absentee voting. Kay 3 years, not 3 years, parang 3 to 4 election cycle na ako hindi naka-vote. So may nagsabi sa akin na after 3 election cycle na hindi naka-vote, correct me if I'm wrong, so parang i-delete na daw yung name mo sa list of registered voters. So punta ako ng consulate office sa Frankfurt. Yun yung pinakamalapit. Then tignan natin if we're still allowed or i-reactivate ba or ano yung process. So let's see. Nag-email na ako sa kanila. I have to be there before 4 p.m. German time. Kasi Friday, usually 4:30 close na sila. So tara, samahan niyo ako. Okay, cheers! Okay na. Bag check. Favorite bag. Ano lang to? From thrift store. Power bank, keys, wallet, passport. Picture ko sa inyo ko. So, nag-email ako sa kanila if pwede ba to. Ang list of requirements, passport. So, proof of visa or certification na nag-work ko dito. Tapos copy tapos yung form na fill upan nandun sa online. So nag-copy na ako. So pero nagdala pa rin ako ng mga ibang documents na proof na nagtatrabaho dito. So like the contract, and also tignan natin kung anong tanggapin. So I'll update you later kung anong tatanggapin. So dito yung lahat ng docs. Cheers! So guys, chinek ko lang dito sa website ng Frankfurt Consul General Office. Ito yung mga forms, mga instructions, tsaka ano i-prepare dapat before pumunta doon. Ito din yung mga details. Pwede mo silang i-email o tawagan. At ito yung registration form na dinala ko doon, finilapan. Nächste Haltestelle Öschelbronn Altes Rathaus. Hi guys! So dito na sa Karlsruhe, pero nasa train na ako. Nag-CR lang. Diba? Nag-CR ng train. Frankfurt na ako, so ang biyahe mga 2 hours pa. 2 hours and 30 minutes. So yun, Frankfurt, half Bahnhof. So doon kasi yung Philippine Consulate. Ang embassy na sa Berlin kasi, so pinakamalapit Frankfurt. So let's see. See you later!
Abfahrt 12:28 Uhr. Heute circa 10 Minuten später vom Gleis 18. Richard Wächtersbach über Frankfurt am Main Süd. Abfahrt 12:50 Uhr von Gleis 9 und 90. Comfort na, so ato ko diretso na ko sa consulate office para check mangita sa akong train padulong doon. Okay, see ya. Naog ta kay na mali atong direction sa akin. Mali nga subway. Dito tama. So dapat Bahnhof kana siyang yuban atong gisakyan. And or subway. Bockenheimer Warte di ay. Okay, so kana siya tong atuan. Inyo kayo subway. So again, Bockenheimer nga Strasse Warte from Hauptbahnhof. Oo na siya tong sakyan. Namali ko kanina bro. Bockenheimer Strasse akong nasakyan ngayon. Na direction. Sayop. So dapat ka na siya. U4 or U4 tapos Bockenheimer Warte. Okay? So mali gyapon ako na sakyan kaya naging kanawag na po ko ibalik ko. Dirisa ka na constable Bake. Tapos magulat na lang ako sa Main Street. Sa Main Street nga lang yung mga bus, mga S-Bahn. Kaya para din nila lang ako mag-wait. So atong sakyan, hopefully tama na ng M36 na bus. West Bahnhof in 7 minutes. So let's see, update them muna sa Frankfurt sa Constabler Wache Strasse. So, baklay ta padulong sa Philippine Consulate General Philippine Consulate sa Frankfurt. So, mga 10 minutes walk. Kaya para makawalk po ta. Okay? So, ano siya ang view. Nindot kaya ang mga buildings, mga lights. So, I will see. Diba? Pilipinas, kipamputol ng kahoy kayo ng tagak-tagak. There. I know, I mean, look, hopefully, because I will have to set it up again, okay? But like this number, hopefully, because I haven't stored this number of your iPad on my it was already on my phone, you know? Hopefully it's gonna work, hopefully. And yung official seal, tsaka next is yung facade ng building. Tapos usually sa first floor lang siya ang consulate office. Ganda sa consulate.
So that is the first floor. There is a West End Carrera Complex. So andito na tayo ngayon sa Consulate Office sa Frankfurt. Sa first floor. Yan. So kinuha na yung form, registration, tsaka yung copy ng passport. Thank you. So, eto yung loob ng Consulate Office. Ganda. Andyan si Jose Rizal. Other na mga appointment, other na transactions pala, dapat may appointment. Pero kung voter registration lang, wala naman so far. Walang registration. Yun lang yung exemption. Okay? So, antay lang ako mamaya na tawagan ako. Fingerprinting, biometrics, tapos double check na mga data sa loob, bawal mag-video. So, tapos na ako! Hindi pwedeng mag-video doon sa, nag-asa ko ng permission sa, doon sa loob, pag biometrics. So, again, kung wala namang bayad, kung malapit kayo sa Berlin or sa Frankfurt, pwede kayong mag-rehistro online for overseas voting. So, wala namang bayad. Madali lang. Ito lang yung, ang tawag niyan, ito lang yung task or yung pwedeng gawin dito sa consulate or sa embassy na hindi na needed yung mag-appointment. Mabilis lang, parang 10 minutes to, wala lang 10 minutes, biometrics and all. So, ang pinasa lang talaga is yung copy ng passport tsaka yung registration form. Meron din daw sila sa online na i-rehistro. So, pwede ka na mag-fill up doon ng form. Tapos, maglalabas siya ng QR code. Tapos, pagdating mo sa consulate office or sa embassy, isa-scan na lang nila yung yung form mo. Pero mag-biometrics ka pa rin. So again, ito. So see you later. Baba muna kakain. Tapos uwi. Bye-bye. Ito yung slip na natanggap na complete na yung process. Tapos further details for voting process. Hi! So, ayun, hindi ko na na-video ang whole pag-uwi ko yung biyahe. Pero nakauwi na. Imagine, parang 3 hours and a half yung biyahe papunta, tas pabalik. Tapos, pagpa-register pa, 10 minutes lang. So, after that, ito na yung ibibigay sa atin nang ma-register ka. So, ito yung application number, tapos i-check mo daw sa precinct finder sa Comelec after 3 months. Tapos magpo-post sila sa mga instructions sa kanilang website tsaka sa Facebook nila kung paano makavote for the upcoming elections. So, I hope meron kayong na-learn sa biyahe ko ngayon for overseas voting. Especially sa mga kasama ko o mga kapwa ko OFW na medyo nasa malayo. And most especially yung malapit sa Frankfurt area or sa Berlin area. Sa mga malapit na embassy. So, yun lang. Watch out for the forms and the list of documents na sinubmit ko na ni-require nila. So, thank you for joining me sa travel ko today. Nagkawala-wala ako sa papuntan. Nasa Frankfurt na, tapos nagkawala-wala sa subway, kung anong subway line ang sasakyan papuntang Consul General's Office. Anyway, kaya sinabi ko kanina na bawal mag-video doon sa loob. Nag-ask ako ng permission. Sinabi ko aspiring vlogger. So parang aspiring vlogger para ma-educate naman yung makasama ko kung what's the process on registering for overseas voting.
anyhow, I decided still to register beyond the bad image of the politics and Philippine government and how it is administered by the politicians, ang ating government. Kahit sabi nga nila, bakit ang hirap mong mahalin ngayon Pilipinas, pero magpa-register pa rin tayo para may right tayo to vote, para makaselect tayo kung sino sa tingin natin yung karapat-dapat na mag-lead sa ating future sa government, para at least may say pa rin tayo, di ba? Kasi bumoto tayo. And last thing, kahit anong nangyayari ngayon sa Pilipinas about the corruption, the bad things, inflation is very high, foreign direct investments are very low, and so on and so forth, about economics, about politics most especially, dapat hindi pa rin tayo mawala ng pag-asa. Kasi when there's life, there's hope. So we have to still, malay mo, in the long run, in the near future, hopefully, may mamumuno sa atin na mapipili ng majority or mapipili ng karamihan ng tao na somehow change ang system and somehow ma-change into better ang system para ma-improve naman ang lives ng mga Filipinos. So ayun lang. Thank you for this for coming with me, for joining me. Hope you like the video. Hope it is somehow interesting and informative. And don't forget to like, share, subscribe, and follow for more para mga video. So may mga bago kayong ideas na paggawa sa akin, message nyo lang, lagay nyo sa comment section below. So once again, this is Jerome Dael. Thank you for watching. Cheers!